si Princess Aina Seya and 5 years na akong umaattend sa tita. Yung nag-invite sa akin dito is yung family ni Tita Tel, which is the David family. Simula nang mapunta ako dun sa family ni Tita, sobrang na-bless yung buhay ko. Ang daming, hindi lang sa sarili ko, kundi para rin sa pakikitungo ko sa ibang tao. Ang dami kong nabago sa sarili ko. And bago kasi ako punta kay na Tita, naiwalay ako sa parents ko. So, I was 16 years old nang papunta ako sa Maynila para magtrabaho, para matulungan yung mama ko, yung parents ko na pag-aral yung dalawang kapatid at the same time para matulungan yung mama ko magbayad ng utang. So, at the very young age, hindi ko ma-expect na kailangan ko maranasan yung gano'n na kailangan mong mahiwalay sa family mo para you have to sacrifice your own happiness, yung sarili mong dreams, para matulungan mo yung kapatid mo and din yung family mo. Nag-stop ako sa pag-aaral yun nga para mag-give way doon sa dalawa kong kapatid. Nung una nga iniisip ko, bakit hindi na lang si ate kasi siya naman yung panganay. Eh gusto ko rin naman mag-aral. At that time, na-enroll ko na yung sarili ko, ako lahat gumawa kasi parang nararamdaman ko na hindi na kaya ng parents ko. Dahil gusto ko mag-aral. Nag-enroll ako sa school sa amin doon sa Laguna. Tapos, dumating yung time na kinausap ako ng mama ko na wag ko nang ituloy kasi parang hindi nga kaya. So parang anong nangyari, ayun nga, nag-giveaway na lang ako sa kanila. Tapos, tinulungan ko na lang yung mama ko na pag-aralin yung dalawa kong kapatid. So, napunta ako sa Sampaloc, Manila. Mag-isa lang ako nun. Hindi ko na ini-expect na ang hirap na hindi mo kasama yung family mo, lalo na kung sa ganong edad ka pa lang, may hiwalay ka na sa parents ko. Wala kang, pag may nararamdaman ka, pag malungkot ka, hindi mo sila nakasama. Sobrang lungkot. And then, ayun, mga halos 1 year ako doon. Tapos, tinawagan ako ng mama ko kasi may gusto daw magpaaral sa akin. Yung iniisip ko dati, parang ayoko na, wag na lang mag-aral. Kasi kumikita na ako ng pera, parang gusto ko na lang magtrabaho, hindi ko na itutuloy yung pag-aaral ko. Pero, siguro may gagawin si Lord na para sa akin, kaya parang ginat ko na lang yung opportunity kahit na yung time na yun, hindi ko kakilala yung family nila tita. As in, zero communication, hindi ko talaga sila kilala. Tapos, dinala lang ako dun ni mama para mapagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Tapos, habang pumunta ako dito, ang dami kong na-realize sa sarili ko na nagtanim ako ng sama ng loob sa parents ko kasi yun nga sa naranasan ko. Tapos, all throughout this year, ayun, parang ang sarap sa pakiramdam kasi hindi lang ako nabigyan ng opportunity makapag-aral, hindi nagkaroon din ako ng opportunity bilang maging born again and yung magkaroon ng relationship with the Lord. Sobrang daan sa pakiramdam na natututo ka mag-forget, na kalimutan mo yung past mo na nag-start ka ng bagong buhay kasama si Lord. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi napapalibutan ako ng mga tao na malapit sa Diyos na hindi ako naliligaw ng direksyon. Palaging, alam mo yun, palaging may mga tao sa paligid mo na bibigyan ka ng mga guidance, anong dapat mong gawin na hindi mo kailangang sumuko sa buhay na kung ano man yung pinagdadaanan mo. Hindi ka palaging nandun na there's always a way. Basta have faith in the Lord lang and ayun, i-open mo yung heart mo para sa every opportunity na dadating sa buhay. Message ko para sa mga kabataan and also believer na nagkaroon ng sitwasyon na katulad ko na ayun, wag kayong mawawalan ng pag-asa na
Na hindi porket nandiyan ka sa sitwasyon na nandiyan ka ngayon, nahihirapan ka, na parang feeling mo mag-isa ka lang. Huwag mong iisipin na mag-isa ka lang kasi nandiyan si Lord kasama mo. You have to seek lang sa presence niya. Always pray at palagi kang maniniwala na aalisin ka niya. Kasi may ano siya eh, may plano siya para sa'yo. Maniwala ka lang.